Susa, kabundukan ng kalinga sa baryo ng Buskalan. May isang pangalan na kilala sa buong bayan. Hindi siya reyna ng trono o hari ng kaharian, pero sa kultura ng Pilipinas siya isang alamat na pangalan. Lumaki siya sa bundok kung saan tahimik ang hangin, kung saan ang tradisyon ay buhay pa rin. Patok ang tawag sa sinaunang marka sa balat, tato na may kwento, hindi lang simpleng tatak. Bawat linya may kahulugan sa kasaysayan, simbolo ng tapang na mandirigman ng bayan. Hindi ito uso lang o disenyo sa balat, kundi karangalan ng tribo na hindi basta nawala agad. Tinuruan siya ng kanyang ama nung bata pa siya, kung paano igalang ang sining ng kanilang tribo sa lupa. Gamit ang kawayan, tinta at matibay na kamay, bawat takotong parang kwento na buhay. Tok 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 ang tunog ng kahoy sa balat, para rigmo ng tradisyon na hindi kumukupa. Sa bawat magkamay, alaala ng ninuno, parang kasaysayan na nakaukit sa tugo. Wangot sa bundok, alamat ng tato, bawat marka may kwento ng tribo. Sa bawat linya may tapang ng lahi, kultura ng Pilipinas, buhay hanggang ngayon lagi. Habang ang mundo ay mabilis magbago sa paligid, si Wang Od nanatiling matatag at tahimik. Sa edad na halos isang siglo sa mundo, patuloy pa rin ang sining sa kanyang mga kamay mismo. Dumadayo ang tao mula sa iba't ibang bansa para makita ang tradisyon na buhay pa sa lupa. Hindi lang tattoo ang kanyang ginagawa sa balat, kundi tulay ng nakaraan at hinaharap. Sa bawat turista na dumating sa Buskalan, nakikita nila ang kwento ng kultura ng bayan. Isang babae na nag-ingat sa tradisyon para hindi mawala sa susunod na